Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na nagising sa kumpletong kadiliman, litong-lito at hindi sigurado sa kanyang kinaroroonan. Sa una, wala siyang nakikitang anuman. Makalipas ang ilang sandali, isang mahina at mahinang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan, unti-unting lumalakas. Napagtanto niya na ang liwanag ay dumadaan sa loob ng isang itlog. Isang bitak sa shell ang nagbubukas ng tanawin sa labas, at sa pamamagitan nito, nasalayan niya ang isang kagubatan. Lalo lamang nitong pinapalalim ang kanyang kalituhan, lalo na nang matuklasan niyang hindi niya kayang igalaw ang kanyang katawan. Bago pa niya maproseso ang sitwasyon, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang status screen. Nang mabasa niya ito, natigilan siya sa gulat, klarong tinutukoy ng display na siya ay isang dragon egg. Ang revelasyon ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Lumawak ang stat window, at isang banal na tinig ang nagpahayag na ipinapakita nito ang lahat ng kanyang kasalukuyang kakayahan, kasama ang mga numerikal na halaga para sa kailan awan. Litong-lito pa rin, humingi siya ng kasagutan mula sa banal na tinig, tinatanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Maayos na sumagot ang tinig, sinasabing walang maibibigay na paliwanag sa ngayon dahil siya ay nasa level 1 pa lamang. Lalo itong nagdulot ng kanyang inis. Sa kanyang pagkabigo, bahagya niyang inilipat ang kanyang katawan, na nagdulot upang siya ay matamba mula sa punong kanyang kinatatayuan. Tama siya sa lupa at walang magawa, gumulong pababa sa isang dalisdis hanggang sa siya ay huminto sa isang ilog. Nang siya ay huminto, napansin niya ang kanyang refleksyon sa ibabaw ng tubig. Nang tumingin siya ng mabuti, napanganga siya sa takot nang makumpirma na ang kanyang nakikita sa refleksyon ay, walang duda, isang dragon egg. Dahil naramdaman ang kanyang kalituhan, umatras ang banal na tinig at sa wakas ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Kumpirmado na siya ay isang dragon egg, na itinuturing sa mundong ito bilang isang F-rank na halimaw. Kung tuluyang mabasag ang kanyang shell, agad siyang mamamatay, kaya kahit ang paglikha ng maliit na butas para sa mata ay isang seryosong panganib. Idinagdag ng tinig na habang ang mga dragon egg ay nasa pinakailalim ng food chain, may potensyal silang umunlad at maging mga nakakatakot na dragon, kung sila ay makaligtas ng sapat na matagal. Ipinaliwanag pa nito na ang mga dragon egg ay paboritong pagkain ng mga halimaw. Dahil wala silang mga paa, ang tanging paraan nila para gumalaw ay ang pag-roll. Kahit matapos marinig ito, nahihirapan pa rin si Ilusha na maunawaan ang kanyang kalagayan. Napagpasyahan niyang delikado ang manatili sa isang lugar, kaya sinimulan niyang mag-roll ng buong bilis upang makatakas. Sa halip, nauwi siya sa pagtombo mula sa isang maliit na bangin. Matapos ang paulit-ulit na pagkakahulog, inanunsyo ng system na tumaas ang kanyang fall resistance mula level 1 hanggang level 2. Sa kabila nito, kumukonsumo pa rin ng HP ang bawat tama, kaya pinapakita nito ang pangangailangan ng pag-iingat. Nasugatan at napagod, nagpasya siyang magpahinga at mag-recover. Gaya ng inaasahan, pag-icing niya, ganap na bumalik ang kanyang HP. Kumpirmadong pinupuno ng tulog ang kanyang health bar, na nagdudulot ng kaunting ginhawa sa mapanganib na mundong ito. Ipinagpatuloy niya ang pag-roll pasulong, nakalunod sa pag-iisip, iniisip kung ano ang mangyayari kapag siya ay tuluyang map-isa. Nagtatanong siya kung balang araw ay magiging isang higanteng dragon siya, na mapipilitang makipaglaban ng walang katapusan para lamang mabuhay. Habang nagro-roll ng walang iniintinding, bigla siyang huminto nang makita ang isang napakalaking insekto malapit sa kanya. Ramdam ang panganib, agad siyang nagtago sa likod ng puno at inaktiba ang kanyang appraisal skill. Lumabas sa resulta na ang nilalang ay isang egg eater, tugma sa pangalan nito. Sa sandaling mapansin siya ng insekto, bigla itong sumugod at hinabol siya na may malinaw na intensyong pumatay. Nag-roll siya ng buong bilis, ganap na alam na hindi siya makakatakas magpakailanman. Napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang sitwasyon, kaya patuloy siyang tumatakas habang walang tigil siyang hinahabol ng uod patungo sa isang bangin. Sa gilid, tumalon ang nilalang, sinubukang lunukin siya ng buo. Sa huling sandali, nakaiwas siya gamit ang lahat ng natitirang lakas, sumalpok sa halimaw, at itinaboy ito mula sa bangin. Bumagsak ang nilalang sa ibaba at namatay agad. Ito ang kauna-unahang laban na kanyang napanalunan. Inanunsyo ng system na nakakuha siya ng 12 experience points at umabot sa level 5. Bilang resulta, lahat ng kanyang stats ay ganap ng maxed. Bukod dito,
nakamit niya ang mga kondisyon para sa evolution, na nagbibigay sa kanya ng pagpipilian sa pagitan ng pagiging baby dragon o little dragon. Dahil hindi siya sigurado sa kaibahan, ipinaliwanag ng system ang parehong opsyon. Ang little dragon ay isang dwarf dragon breed. Bagamat maliit ayon sa pamantayan ng dragon, mas malaki pa rin ang adult form nito kaysa sa isang oso at kilala sa makapangyarihang fire breath nito. Sa kabilang banda, ang baby dragon ay hindi gaanong angkop sa labanan dahil sa maiikling kuko at pangil. Gayunpaman, taglay nito ang napakalaking potensyal at maaari nitong maging iba't ibang species ng dragon sa hinaharap. Dahil dito, ang mga baby dragon ay lubos na pinapahalagahan at itinuturing na delicacy ng mga halimaw at adventurer, kaya madalas silang target. Gaya ng inaasahan, pinili niya ang little dragon, dahil nagbibigay ito ng mas ligtas na daan tungo sa kaligtasan. Agad pagkatapos ng kanyang pagpili, niyakap siya ng banal na tinig at binalaan na huwag limitahan ang sarili. Sinabi nito na mataas ang inaasahan nito sa kanya at hinihikayat siyang palaging magsikap tungo sa pinakamataas na tuktok. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Nagtaka siya kung ganito ba ang sinabi ng tinig dahil pinili niya ang kaligtasan kaysa panganib. Naalala niya na inilarawan ng system ang baby dragon bilang may napakalaking potensyal sa ebolusyon, kaya nagsimulang huminala siyang baka limitado ang paglaki ng little dragon, o maaaring tumigil na ito sa ebolusyon pagkatapos ng isang tiyak na yugto. Sa ganitong determinasyon, sa huli pinili niya ang baby dragon, ayaw mabuhay ng may panghihinayang. Bagamat delikado, tumanggi siyang balikan ang desisyon niya balang araw at isipin na pinigilan siya ng takot. Tinanggap ng system ang kanyang pagpili at ipinagkaloob ang evolution. Sa susunod na sandali, nagbago ang kanyang katawan at naging isang dilaw na baby dragon, eksaktong gaya ng kanyang pinili. Kasabay ng evolution, nakakuha siya ng maraming bagong kakayahan, at ang lahat ng dati niyang stats ay tumaas ng husto lampas sa dating halaga. Sa kabila nito, hindi bumalik ang kanyang HP at MP, kaya nanatili siyang pagod at nangangailangan ng pahinga. Halos kaagad, kumurad ang kanyang tiyan, na nagpapakita na hindi na niya maaaring balewalain ang gutom. Napalingon siya sa uod na kanyang tinalo kanina, at sa kanyang pagkagulat, ito ay mukhang masarap ngayon. Napagtanto niya na upang lumakas, kailangan niya ng protina, at ang kanyang instinct bilang dragon ang kumilos. Nang walang pag-aalinlangan, nilamon niya ang uod. Pagkatapos kumain, humiga siya at nakatulog. Pag-icing niya kinabukasan, ramdam niya ang ganap na pagbawi at sigla mula sa buong gabing tulog. Pumunta siya sa ilog at tiningnan ang kanyang refleksyon, ganap na tinatanggap na siya ay muling isinilang sa mundong ito. Ang nagpapabalisa sa kanya, gayunpaman, ay ang ganap na pagkawala ng anumang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya maalala kung sino siya dati, ang buhay na kanyang tinahak, o kahit na kung siya ay lalaki o babae. Habang nananatili ang kaisipang iyon, lumingon siya at napansin ang ilang madidilim na uod na papalapit mula sa likod. Sa pagkakataong ito, sa halip na tumakas, sumugod siya ng diretso sa kanila. Gamit ang kanyang bagong kakayahan, winasak niya ang unang alon sa loob ng ilang sandali. Habang patuloy siyang nakikipaglaban, na-unlock niya ang higit pang mga kakayahan, na ginagawang mas mabilis at mas epektibo ang bawat laban. Pagkatapos niyang mapuksa ang lahat, bumalik ang gutom. Tumanggi siyang kainin ng madidilim na uod, naalala ang kanilang kakilakilabot na lasa. Nang makita ang mga kabute sa paligid, nagpasya siyang subukan ang mga ito, ngunit agad niyang napagtanto na nakakalason pala ang mga ito. Matapos maranasan ng epekto, nagpasya siyang hindi na muling kumain ng mga random na kabute. Natuto mula sa pagkakamaling iyon, nagtungo siya ng mas malalim sa kagubatan upang maghanap ng tunay na biktima, ayaw mabuhay sa madidilim na uod lamang. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng isang kulay abong lobo. Bagamat mas malaki ito kaysa sa kanya, ginamit niya ang baby breath at dragon punch upang pabagsakin ito. Sinunog ng apoy ang balahibo ng lobo, at ang amoy nito ay nagpapaalala sa kanya ng barbecue. Sa kuryosidad, niluto niya ito ng mas matindi gamit ang baby breath. Nang sa wakas ay nakatikim siya, napagtanto niyang napakasarap nito. Pagkatapos noon, nakatagpo siya ng isa pang kulay abong lobo at halos agad itong natalo.
Ang tagumpay na ito ang nagtulak sa kanya na umabot sa level 20 mula sa 25, na nagpapalam sa kanya na kailangan pa niya ng 5 level bago siya muling makapag-evolve. Nang bumagsak ang lobo, inihaw niya ito tulad ng dati at unti-unti niyang napagtanto na nasasanay na siya sa buhay bilang isang dragon. Ang pangangaso, pakikipaglaban, at pagkain sa ganitong paraan ay ngayon ay natural na sa kanya. Sa kabila ng kanyang lumalakas na kakayahan, ang pakikipag-usap lamang sa banal na tinig ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan at pagka-bored. Napagtanto niyang naghahangad siya ng kasama, isang tunay na kaibigan sa kanyang tabi. Ang hangarin na iyon ay natugunan ng mas maaga kaysa sa inaasahan nang biglang marinig niya ang malalayong tinig. Hindi niya maintindihan ang wika, ngunit ang tunog ay nagdulot ng ginhawa, kilala niya ito bilang mga tinig ng tao. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malapit na puno at sumilip. Nakita ang isang maliit na grupo ng mga adventurer na papalapit. Sa una, naisip niyang magpakita at subukang makipag-usap, ngunit naalala niyang isa siyang dragon. Naisip niya kung aatakihin ba siya ng mga ito sa sandaling makita siya. Gayunpaman, naniwala siyang dahil siya ay maliit, mukhang hindi mapanganib, at medyo cute, baka hindi siya ituring na banta. Inisip pa niyang maaari siyang ampunin ng mga ito bilang alaga. Kumapit siya sa pag-asang iyon. Kaya lumabas siya mula sa likod ng puno at hinarap sila, ginagawa ang lahat upang magmukhang maamo at hindi agresibo. Ganap na nabigo ang plano. Walang nakita ang mga adventurer na kakatean, prey at mahalagang karne lamang. Nang walang pag-aalinlangan, hiniwan ng pinuno ng grupo ang kanyang dibdib gamit ang espada. Kaagad pagkatapos, nagcast ito ng isang numbing spell na nagparalisa sa kanyang katawan at iniwan siyang hindi makagalaw. Desperado niyang sinubukang tumakas, ngunit tumanggi ang kanyang katawan na sumunod. Walang magawa, pinanood niya habang unti-unting lumalapit ang mga adventurer, malinaw ang hanggarang patayin siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya naging naive sa paniniwalang maaaring makipagkaibigan ng isang dragon sa mga tao. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang mabuhay at mag-evolve, pakiramdam niya ay magtatapos ang lahat sa isang walang saysay na kamatayan. Habang itinaas ng pinuno ang kanyang sandata upang ibigay ang huling palo, isang babaeng adventurer ang lumapit at pinigilan siya. Iginiit niya na walang dahilan upang patayin ang isang maliit, cute, at inosenteng mukhang dragon. Nalilito, nagtataka siya kung bakit siya buhay pa. Makalipas ang ilang sandali, kumalat ang init sa kanyang katawan. Nang tumingin siya pataas, napagtanto niyang ang babaeng adventurer ay nagcast ng healing magic sa kanya. Agad niyang inaktiba ang appraisal at nalaman na ang pangalan niya ay Maria. Sa kabila ng mababang MP, patuloy siyang ginagamot ni Maria. Patuloy na nagsasalita si Maria, at di nagtagal, inanunsyo ng system na nakuha niya ang skill na Greek language, na nagpapahintulot sa kanya na mas malinaw na maunawaan ang pananalita ng tao habang tumataas ang level nito. Ngunit panandalian lamang ang banayad na sandali. Biglang umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw mula sa unahan. Agad na nakilala ni Maria ang mga sigaw bilang mula sa kanyang mga kasama at dali-daling tumakbo upang tumulong. Bago siya makaalis, hinawakan niya ang braso ni Maria at kagyat na sinala ang kamay niya, nagbabala na napakadelikado ng anuman ang naghihintay sa unahan upang harapin ito mag-isa. Humugot si Maria at nagpatuloy sa pagtakbo, iniwan siya sa likod. Nang mapagtanto niyang hindi niya maaaring iwan ang nagligtas sa kanyang buhay, pinilit niyang buuin ang kanyang tapang at sundan siya. Nang marating niya ang lugar, tinakpan siya ng takot nang makita ang kaaway na kanilang nilalabanan, isang rock dragon, isang C-rank na halimaw. Upang mas lalong maging malala ang sitwasyon, ito ay may 177 GP, na nangangahulugang kakailanganin ang napakalaking pinsala upang mapabagsak ito. Nasugatan na si Maria ng nilalang, at nang tawagin niya ito, inilipat ng rock dragon ang atensyon nito sa kanya. Haharapin ang napakalaking halimaw na ngayon ay nakatuon lamang sa kanya, natigilan siya sa takot, hindi makagalaw, iniisip kung ito na ba talaga ang katapusan ng lahat.